Kasi ma'am si VP Sara po, 61% ang trust Nako, rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa Wala, trust rating ng... wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa... kalma, kalma puso mo, madam. Puso mo, madam. Diba, masyado mainit. Kayo naman, oo. Naku, galit na galit ho itong si Auntie Claire. Napikon ho siya sa mga media dyan sa Malacanang. Paano ba naman kasi? Kinumpara ho nila yung trust rating ni VP Sara dito kay Marcos Jr. Huwag na huwag niyo hong gagawin yan. Dahil unfair nga naman. Walang humpay ang paninira nila dito kay VP Sara. Tapos, siya pa rin ang merong pinakamataas na trust rating sa apat na pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Palakpakan ho natin. Yang survey na yan ang pinaka-latest na survey na ilinabas ng SWS. Si VP Sara ho pa rin ang nakatanggap ng pinakamataas na pagtitiwala ng ating mga kababayan. Puro ho sila na tumaas ang rating ni Marcos Jr., tumaas ng 10 puntos. Anak ng tokwa, bakit hindi nyo binabalita? Yung kay VP Sara na siya ang nakatanggap na pinakamataas na trust rating sa apat na pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, ako itong si Amy Marcos naghahasik na naman ng laging. Ano na namang ginagawa ho kaya niya dyan sa Dahig, Netherlands? May nalalaman ka pang paberde-berde ng damit? Senator Amy, siguraduhin mo siguraduhin mo. Diyan sa pagpunta mo na yan, diyan sa Dahig, dala-dala mo na yung committee report mo. Dahil kung hindi mo rin lang naman dala yung committee report mo, buti pang hindi ka na nagpunta dyan. Kasi yung si Atty. Kaufman, matagal na niyang hinihintay yung committee report na yan. Nanalo na nga naman kasi. Ito, kung dinala mo na dyan, di palakpakan ka namin dito sa PH Update. Kailangan na yan siya interim receive ni Tatay Digong Di ba? Yung problema dyan sa Maali na yun, nanalo lang, biglang nagkalimutan. Ano pa ho bang meron tayo dito? Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Itong si Calvo, meron na, nag-aasik na naman ho ng lagim. Ito. Yari itong si dito. Itong si Auntie Claire. Courtesy resignation ng PCO appointees. Naku, yari ka dyan. Iniutos ni Sec Dave Gomez, palakpakan ho natin. Pero yung si Auntie Claire, isa ho yan sa mga nare-retain kasi yan ang pinaka-attack dog ni Lisa Araneta Marcos. Yan ho ang ika nga tagasagpang niya. Pagka mayroong lumalapit na issue dito kay Lisa, yan ho ang pinakaunang bumibira. Pero dito sa isa na to, medyo nahuli ho siya kahapon kaya ngayon pa lang ho siya nakapag-react. Ito na ho mga kababayan. Ito actually anticipated na ho natin to ito. Naghahain ho ng resolution sa House of Representatives. Charter change. Yan na nga ba sinasabi natin? Talagang sinusubukan ho nilang maniobrahin itong issue nitong si Paulo Tantoco. Ito, charter change. Na naman. Putot tinapa kayo. Sabi nitong si Sir E.B. Ugalbot. I'm sure dagdas distraction na naman ito sa cocaine. Sa Coca-Cola overdose. Nasanhin ang pagkagurgur ni Paulo Tantoco kung saan nadadawit ang pangalan ni Lisa Cocac. Ano naman yan, ika nga, given na yan. Ika nga, kabisado na ho natin yan. Pagka naglabas ng mga ganyang klaseng issue, charter change, pustahan tayo. Pag-iinitin ho nila yung impeachment issue laban kay VP Sara. Pero panis na Hindi nyo ba napansin? Bumaba ang interes ng ating mga kababayan dyan sa impeachment na yan. Ano ang isa sa mga basihan? Ito ho mga kababayan. Bakit nating nasabi na bumaba ang interes ng ating mga kababayan dyan sa impeachment na yan? Kasi sa kabila ng paninira, sa kabila ng mga aligasyon, intriga dito kay VP Sara, nangunguna pa rin ho siya. Siya pa rin ho ang pinakapinagkakatiwala ang government official ngayong mga panahon na to. Kaya yung impeachment na yan, basura pa ho kay Lisa yan, sa totoo lang eto mga kababayan, rekta ho tayo sa Dahig, Netherlands. Pakinggan ho natin ang pinaka-latest na press con nitong si Vice President Sara Duterte. Una sa lahat, palakpakan ho natin itong si Atty. Harry Roque. Talaga namang, alam nyo na nabilib tayo sa mama na yan. Sa totoo lang, nabilib tayo sa kanya.
Nakita ko yung mga video niya na nagsasandok ko siya ng pagkain sa mga yung mga dating ano yan dating tagapagsalita yan. Mataas, abogado yan. Maraming pera yan sa totoo lang. Meron naman hong ano yan, pera yan. Pero yung sakripisyo niya, pwede naman siyang manahimik sa totoo lang eh. Pwede siyang manahimik at panigurado tayo lahat ng issue na pumapaikot sa kanyang pangalan, mananahimik lang yan. Mananahimik rin yan. Bakit pinipili niyang magsakripisyo diyan sa Duterte Forest na yan, diyan sa lugar na yan, para makidaupang palad, ika nga, diyan sa mga bumibisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil diyan, Spoke Sari, respeto, nakuha mo kay PH Update. Saludo. Maraming salamat to sa sakripisyo. Paki-share kay tawag dito kay Spoke Sari. Tayo bumilib, yun nagsasandok siya ng sopas, di ko alam sopas yun, pagkain. Yung binibigyan niya yung grabe, sabi ko, mataas ang mataas ang pwesto nito sa society, pero nandyan siya ngayon nagsasakripisyo. Nakikisalamuha sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede siyang manahimik at tatahimik lahat ng isyong binabato sa kanya. Yun ang sigurado. Pero pinili ho niyang manatili sa tabi ng mga Duterte. Kaya naman, Spoke Sari, saludo. Bilib na bilib po kami sa mga ginagawa niyo dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat, Spoke Sari. Game! Pakinggan muna natin to si BP tapos punta tayo dito kay Ante. Kasi na mood today. Ang isa lang ako bumisita kasi Again yung picture na kung saan nakaswero si Tatay Digong, merong tag dito, hindi totoo yun. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Opening salvo ko pa lang, sinabi ko na yung mga taga-suporta, pinipilit nilang bigyan ng muka yung pagsasalarawan nitong si BP Sara kung ano na ang kalagayan nitong si Tatay Digong. Pero sinabi ho natin doon na hindi totoo yung larawan na yun. Okay? Tuloy. gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco, and then dalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. That is preposterous. Tapos, napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit, no, na huwag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances ng family ko. Then I told him na okay lang, wala naman problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. So sino ba ang pro-cremation dito? Ako personally pro-cremation ako. Hindi kay Pangulong Rodrigo Duterte, doon sa mga ordinaryong Pilipino. Yung hindi naman naglingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi humawak ng kung anumang pwesto sa pamahalaan. Proclamation tayo dyan. Pero pagka ikaw, yung kalibre mo, kagaya ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibang usapan yan. Doon sa mga ordinaryong tao, kagaya ko, gusto ko, i-cremate ako Yun na yung, huling habiling ko Ayoko yung tipong pinaparada pa sa dahan, yung tipong, yung mga nagmamadali sa likod na tipong merong aatinan na kasalo, kung ano pa man yung meeting nila, nakakaabala ka pa. Dahil linilimbun ka, wala na tapos na Brad. Yung kagaya nito, na-enjoy na natin yung buhay natin, di ba? Nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Yung mga bagay na yun, tapos na yun, wala na yun. Kaya kahit na sumiklab ka, wala na problema, di ba? Okay na ho tayo. Pero pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibang usapan ho yan. Hindi naman ho yan ordinaryong tao, Hindi naman ordinaryong nilalang yan. Tatay Digong yan, Kaya tayo ho, kung ang usapan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makremate siya o hindi, syempre,
Kailangan kahit isang sulyap man lamang mapagbigyan yung mga sumusuporta, yung mga ika nga, yung mga naniwala sa kanya at nakita yung mga resulta sa mga pinangako niya nung bago pa siya tumakbo. Yung mga tao na yun, iba ho yun eh. Kasi kung ordinaryong ano ka lang naman, ordinaryong individual, di ba? Ano yung ka lang naman mga kamag-anak mo lang naman ng ano dyan, kaya attend halos araw-araw nakikita ka naman ng mga kung gusto ka nilang hawakan, ngayon na habang malambot ka. Huwag na pagka di ba? Nakukornea lang ako. Pagka ganun ako, ang corny lang. Kahit hindi mo na alam kung makakatawa ka lang, tatawanan mo na lang siya. Naku, toko, ang tagal ko nabubuhay. Hindi nyo ako inahagkan. Di ba? Ngayong ganito na, ganyan ko kahagkan. Mga kabalbalan, di ba? Ganun ho kasi. Kanya-kanya naman tayo, ika nga. Tuloy. Antay ako. Anti-cremation, antay. Anti-cremation kay Tatay Digong pero gusto magpa-cremate. Iba ka, PH. Wala. Oh. Ma'am, meron pang isa, ma'am, yung ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate Nag-apply kasi ako din. Ako din. Di ba? Oo. Donate for study. Parts? Pwede ba yun? Idudunate ko na lang yung mga parts ko. Yung 2 pa ako na lang. Mabilis tumakbo to Idudunate ko to. Mabilis tumakbo to. Doon sa driver's license ko, nag-organ donation ko. Ako rin Ay, organ wow. donation. Yeah. Sa driver's license. ko. Pero So, ako di kasi naman- gusto ko ilibing yung Kaso yung sa Pilipinas di naman nasusunod di ba? Kung nasusunod lang yung organ donation sa sa license, yung mga nakapila sa kidney, sa liver, sa lung, meron na hulat pyesa yung mga yan. Hindi ho nasusunod sa totoo lang. Dapat pagka-check ng ganyan kung na-aksidente ka o nakita yan, organ donation ka, okay. Wala na kasi nag-consent ka habang buhay ka Wala nang pwedeng kumontra doon. Ika nga, ikaw na pumirma doon. Gusto mong mangyari sa katawan mo yon. Dapat kung ikaw on the spot, ika nga, na on the spot ka, on the spot na. Diretso na yan sa hospital, ika nga. Kunin ang mga pyesa. Di ba? At least, di ba, mabubuhay pa yung mga bahagi ng katawan mo sa kung kanino man tao, nakatulong ka pa doon sa suling. Ako, okay lang. Sige. Kunin nyo na yung makukuha nyo kung gusto nyo. Kunin nyo na. Lahat ng pwedeng gamitin nyo. yung katawan sa ilalim ng lupa. Hmm. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabihin ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Correct. Sabi ko kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung di ba? Sino man yung namatay. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon sa mausoleo. Sa urn. Spaces para sa urn doon sa mausoleo. So, ang tagal na discussion namin. Sabi ko, bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko, that's bad feng shui. And then sabi niya, ano? Sabi ko, feng shui. Sabi niya, feng shui din ha. Idol ko talaga si Tatay Digong. Yan ang mga galawan. Ang feng shui. Sabi niya, lahat ng naga-feng shui namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpalibing dito. Sabi nila. No, gusto niya magpa-cremate. Pero dito Kahit yung kung saan man siya mamatay, sabi niya, gusto niya magpa-cremate. So, noong last time kasi na napag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kaming kasama, may iba akong kasama pag-bisita. So naputol yung discussion kung pro and anti-cremation. So kanina medyo mahaba talaga yung discussion namin about cremation. Anong ending mo? Ang ending, sabi ko, so, pagpatay na ang tao, di ba? Hindi na niya alam kung ano mangyayari sa katawan niya. Yes. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ng next of kin.
Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko. Sabi niya, hindi property to ni Numan. Totoo. Sabi niya, hindi to property ni Numan ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes niya. Yun. Sana. Yun na importante yun. Sagrado yun, ika nga. Yun ang huling habilin, di ba? Kahit masakit sa loob natin, kailangan masunod yan. Nakakalungkot kung mangyayari yan, di ba? Maraming gustong masulyapan si Tatay Digong. Kung ganyan ho talaga, ano magagawa natin? Last wishes niya kasi sacred daw yon sa tao kung ano yung last wishes. So sinabihan ko siya, ma'am. Sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain mo. Kasi hindi ko talaga gagawain na sunugin niya ang katawan mo kasi bad feng shui. Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi susunugin. Susundin siya. O susundin o sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganon yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron na or wala, susundin talaga. Kasi may kamot na po. Ito rin kay Ante. Okay. So gagawa ka talaga ng will. Yung will na yon, yun ang ika nga, walang makakapalag dun sa will na yon. Well, as a former president, yes. Libingan naman ba yan, madam? Yes. Entitled to be, Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Balik bag next time, tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Takot sa bulate. Baka ganun, no? Pero ma'am, biblical yung inilibing, hindi yung susunugin. State in the Bible na tayo ay ililibing, hindi tayo susunugin. Biblical yun. Nasa kanya. Tsaka sa custom Depende ng yun eh. Pilipino, Yeah. nililibing talaga yung Yeah. katawan, di ba? Most important stone. Kasi ang sabi niya, Anyway, ma'am, Yes. So yun yung Wala natin pag-usapan yun. Kalungkot. and wala siyang message. Ngayon, kasi tumagal yung discussion namin kanina about yan nga, about that. And then sinabi ko sa kanya, bakit pag si Kitty or si kuya ko, kausap mo, parang naiiyak sila na bukas mamamatay ka na. Sinabihan ko yun sa kanya kasi bakit iba-iba yung assessment namin, yung assessment ng ni Kitty tsaka ng kuya ko, mamamatay ka na. Ano na ko, parang sa tingin ko, hindi ka pa mamamatay. Sa kanya. And then sabi niya, no, melodramatic lang daw ang take nung dalawa sa sinasabi niya. Pero death daw is something that should be discussed because it will happen. Correct. Hindi natin alam Iba talaga mag-isip si Tatay Digong. Higa nga, magaling talaga. kung kailan. Sabi niya, pero dapat pag-usapan. Lahat to kasi pinaghahandaan yan eh. Pagka pinanganak ka, di ba? Kahit na hindi nila malaman kung kailan, pinaghahandaan. Pinaghahanda ka ng lampin, pinaghahanda ka ng dede, kung ano-anong hinahanda sa'yo, di ba? Lahat pinaghahandaan. Yung pagsilang mo, dapat pati yung pinag-uusapan nila yon, di ba? O, anong gagawin natin yan? Lalabas na yan. Naku, madami-daming gatas sa uubusin yan. Yari tayo dyan. Di ba? Ganun naman usapan eh, di ba? Naku, madami-daming diaper ang tataihan yan. Madami-daming pera susunugin yan. Ano gagawin natin? Ganun yun eh. O, pagka magugurgur ka na, ganun din naman ho yun. Punta na ho tayo doon sa punto na tatanungin na siya kaugnay doon sa naging press con ni Auntie Claire. Punta na ho tayo doon. Doon na rin ho pala papunta. ma'am, ano yung reaction niya dun sa Tantoco medical report na it's cocaine effect and yung fact na the police report says that the First Lady must have been in the area where the death happened. The reaction si Mayor.
eh, wala siya nasabi about that kasi nag-dovetail ka agad yung missing sa bumero na topic. Yung repository. Doon siya nakakomment na repositories. Daw yung Mm. sa bumeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Your reaction, ma'am, to the same Yes. issue? Because Senator Marcos says, called for transparency. They should reveal the details of the whereabouts of the first lady. Oh, ano na ako, di ba? Nag-comment na ako dyan before pa. So, I don't No, think yan. kailangan ko ulitin Mm. yung Mm. comment ko about Mm. yung official cause of death. Tinawag ka ng fake news. Dati, Ikaw daw nag-participate muna ng ako daw nagpasimula na fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon sa police nilitak siya sa loob. Ma'am, question. Alam already na merong senators na who actually proposed a resolution for him to be under house arrest nila sa Pilipinas with respect to the interim release. Oh, as I said, only the lawyer can comment on the Senate resolution, whether it be useful for the case or it's not useful for the case. But the family is praying for interim release. What is your reaction, ma'am, with respect to the move of these three senators? Well, we thank them. We thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for application for interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution. Were you also able to bring up to the former president, ma'am, the upcoming events on the 19th of July? Yan ang nakalimutan ko. Because right now it's a coordinated effort na. Kasi passionate na talaga ako kanina sa pro. Passionate na talaga ako sa pro-cremation ko kanina na arguments. So nakalimutan ko na naman sabihin sa kanya na merong pangyayari na event sa Saturday. Nagtatanong pa ba ho siya kung may tao pa rin dito? Nabanggit ka sa kanya kanina? Hindi siya nagtanong. Ako yung, saan si ma'am? May kasama ko kanina sa bus. Ayan, si Vlog. Pinay Vlog. Kasama kami kanina ni ma'am sa bus. So pag ubok ko, nabanggit ko kay PRD na kasama ko si ma'am since noong March. At ang kinamusta lang ni ma'am ay si Kateki at si PRD. Yun lang ang kinamusta ni ma'am. Kumusta na si PRD and kumusta na si Kateki. Oo. On that particular note, ma'am, how is PRRD? He's okay. He's alive naman, no? He's alive. Alert, no? And Good news, good he news. was very animated in the discussions kanina. Isang beses ko pa lang siya nakita na Parang down or something. nung pangalawang visit ko. Yun lang. All the rest, Will this be your last visit on this trip or meron pang susunod na visit po before you go? meron pa. Meron pa Okay. akong mga pag-visita. Nice. Pero for this week, ibang relative, visita. This is your last visit for this week, ma'am. For this week, this will be my last. Eto, rekta na ho tayo kay Anti-Clear. Anti-Clear na ho tayo. Anti-Clear ho tayo. Anti-Clear. Game. Just to follow up on Yo. Tantoko case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po Nako. ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado Final na yun yung katotohanan na yun. Hindi kasama sa official entourage nitong si Lisa Arnett, si Marcos, yan si Tantoko. Final na yan. Wala nang bawian. Ikaw kasi, atrasabante ka eh.
Sigurado ka na dyan. Sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niyo, Nagmumura, nambabato ng kung ano siguro. Siguro, hindi ko sinabi. Kayo ba naman, umaga, tanghali, hapon, gabi, kayo ang laman ng pahayagan. Kasama sa entourage ni Lisa, lumabas na ang resulta ng kanyang kung ano nga ba ang kinagurgur niya, di ba? Sa tingin ko, ubus lahat ng plato dyan. Mga baso, nagliliparan. Yung mga alak, ubus na yan. Dinaan na lang sa... niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Yo. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang Hindi. administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Anak ng tokwa. Chris Jose Remate. Wala naman nang gigiba. Wala naman. Itulog nga yung issue na yun eh. Sisihin nyo yung dyan sa Amerika, yung naglabas na report, yung naglabas doon sa website. Hindi yung mga tao. Yan galawang Risa naman kayo eh. Di ba ganyan na ganyan si Risa Ontiveros? Oh. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya? Ito reporter na to, loko-loko din eh. Inunahan niya ng tumaas ang trust rating ni Marcos Jr. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Kumbaga inunahan niya ng pampalubag loob. Mamaya kakambyo siya, pakinggan nyo. Sa administration po. Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Ano? Anong magagandang trabaho ng Pangulo? Kanong korupsyon na nangyayari sa pamahalaan? Anak ng tokwa. Flood control na hindi mahagilap. Walang humpay na ayuda. Saan yung mga magagandang ginawa ni Marcos Jr.? 20 pesos na bigas na mapahanggang sa ngayon, hindi natin malaman kung nasaan na. Nasaan na yung... Huwag ko kasi kayo basta-basta bumanat na mga magagandang nagawa ni Marcos Jr. Anong magagandang nagawa? Pagdagdag na sandamukal na EDCA sa Pilipinas? Kung sakaling magkagulo ang Amerika at China, makakalagkad tayo sa problema na yan? Ano? Impeachment ni VP Sara? Charter change? Juan ko dyan. Sa ating palagay, yung mga taong, mga respondents dito, na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust Nako. rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa Kalma, puso mo, madam. Puso mo, madam. Diba, masyado mainit. Kayo naman, oo.
Kalmahan nyo lang. Di pa tapos ang tanong, bumibira na kayo. Hindi naman ho kayo gumagawa ng reaction video na pagka pinatigil yung nagsasalita, walang problema yan. Di ba? Nag-in-interview kayo. Hayaan nyo muna matapos ang tanong bago kayo sumagot. Napaghahalata kayo na pikong kayo. Kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World. Hi, Yusek. Updates naman po sa upcoming Washington trip ni PBBM. Sino-sino po yung mga imi-meet niyang mga community and 3 days, 4 days ang po. Iya ang ano na yan, iya ang trip nitong si Marcos Jr. sa Estados Unidos. Bantayan ho natin yan. Ayoko na meron na namang maulit na Paulo Tanto ko na bumulagtan naman dyan, official entourage. Meron na namang ganyang insidente. Huwag naman sana kasi nakakahiya na ho sa international community. Nagpupunta kayo ng ibang bansa para lamang makascore ng Coca-Cola. Nako, nakakahiya ho sa mga sa mga bansang pinupuntahan nyo. Dito na lang ho kayo. Dito na lang kayo magbabad sa ipinagbabawal na pulburon, di ba? Huwag nyo na hong dalhin yung mga kababuyan nyo sa ibang bansa. Di ba? Marami naman ho kayong supply ng Coca-Cola dyan sa Malacanang. Dyan na lang kayo. Pag lumabas kayo ng ibang bansa, wag na ho kayong magpulburon. Yung mga hindi pa nakasubscribe, ayan ho ang ating QR code. Katabi nyo, asawa nyo, kung sino mang parte ng pamilya nyo, subscribe nyo na ho yan dahil 922,000 subscriber na ho tayo. Naku, napakabilis ho ng paglaki ng ating subscriber. No? Maraming salamat sa mga nag-subscribe na. Tuloy natin. Po ba siya doon or balak niya pa pong lumipad sa ibang part ng US? Okay, sa ngayon po, hindi po natin mabibigay yung detalye, pero pagdating po niya, ibibigay po namin ng report. Yun naman po talaga ang dapat. Kapag kayo nagbabiyahe, ibibigay namin ng report kung anong dapat na i-report para sa taong bayan. So, after na po ng trip niya yung updates? Yes, opo. Thank you, sir. Asahan niyo po na magre-report siya. May mga ibang magtatanong. Christian Soares, Radyo sa Istreta. Hi ma'am, follow up lang po doon sa resignation ni ERC Chair De Malanta. May confirmation na po ba kung tinanggap ito ni Pangulo? Actually, yun din po ang tinatanong ko kanina. Okay. Wala pa pong sagot sa akin at kapag ka po nagsabi na sa akin, kahit wala pong press briefing, mamaya po ay maibibigay ko sa inyo. Once na nabigay po sa akin yung katugunan patungkol dyan. Thank you po. 2 questions, ma'am. Okay lang po. Tuesday New DCWB. Hello, ma'am. Follow up lang po, ma'am, sa SONA. Sabi nyo, past weeks ay baka itong following weeks makapagbigay na kayo ng other details. So, may we know, ma'am, kung ano ba ang magiging tema ng SONA ni Presidente, kung mayroon na po bang, kung siya na mismo yung gumagawa ng kanyang magiging speech, or ano po ba yung iba pang mga detalye ng SONA niya? Sa ngayon po muli at hindi pa rin po ako nabibigyan ng anong detalye, pero ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral at kung ano kanyang Simple lang yan, Ante Claire, ha? Huwag na ako kayong magsona kasi wala namang kwenta yan eh. Wala naman nagawa ang amo mo sa nakalipas na 1 taon. Ano na naman ipapangako niya? Baka sabihin niya na naman yung flood control. Tapos bigla na namang umulan, bumaha na naman, nakakaya, di ba? Sasabihin niya, gumaganda ekonomiya, dumadami, nagugutom. Pagka pinanood ng sambayan ng Pilipino yung zona na yan, isa lang ang papasok sa kanilang mga utak. Gino-good time na naman sila nitong si Bangag. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.